Yan mga farmers, oh. Yan. Malinis. Yan yung lilinisan natin. Ngayon ka farmers, iiwanan muna natin yung naglilinis. May kanya-kanya tayong gawain mga farmers. Tulad ko. Ang gawain ko ngayon dito, aking papasyalan yung mga aking kape at titingnan natin yung ating mga harvest. Dito tayo sa ating daan. Ito ay isang kapihan natin mga farmers. Robusta pa rin yan mga farmers kung bakit. Ang dami natin robusta. Pero meron din tayong excelsa mga farmers. Kumbaga dapat iba-ibang produkto. Gaya ng excelsa. Ito na tayo mga farmers. Yan nakikita nyo sa aking video. Yan yung kapihan pa natin. Medyo matagal-tagal pang trabaho yan mga farmers dahil yung yan, medyo madamo na. Sabay ng pag-harvest natin, naglilinis muna tayo. Yan. Tara, papunta na tayo ron mga farmers para tayo ay makarami ng ating harvest. First, tingnan mo yung bunga ng ating robusta. Ayan o. At tabi yung ating excelsa. Halos ang dami rin bunga, di ba? Isipin mo ka farmers, sa tatlong klase ng kape na itatanim mo rito. Pagkatapos ganito mamungay yung kape, nagbubunga si robusta, nagbubunga rin yung ating excelsa, at yung liberica natin nagbubunga rin. Isipin mo mga farmers, oh, napagbungahan na yung robusta at magbubunga rin yung excelsa. Itong ating kape, yan nakikita nyo sa aking paligid. Halos sipin nyo yung ating i-harvest dito pa lang sa ating tinanim. Kumbaga kahit tamnan natin siya ng robusta, katabi yung excelsa, parehas may bunga. Kumbaga ka-farmers, wala talagang pinipiling lugar ang ating kape. Panapanahon lang talaga ng pagbubunga ng ating kape. Sa panahon nito, bumunga ang ating excelsa kasabay ng ating robusta. Itong buwan nito, ito yung i-harvest natin by March ito mga farmers. Kumbaga tuloy-tuloy ang ating harvest. Kumbaga may ginagawa tayo habang naghihintay tayo ng kahinugan ng ating kape na pagtanim tayo ng ating durian mga farmers. Halos marami na ring hinog pero ang gagawin natin ngayon, magtatanim muna tayo ng durian mga farmers. Ayan. Halos nagkakahinog na yung mga kape natin, oh. Farmers, oh. Ito yung ating pinalinisan na aking tatamnan ng durian. Farmers, nagpalinis na tayo. Yun yung ating durian, makikita nyo sa aking video. Itutudling natin. Yan mga farmers, nagbubunga na yan. Ngayon itutudling natin yung bagong durian. Sabang gawing iyon, ating itatamnan ng durian yan mga farmers. Pero may mga tanim tayong kape. Baga ka farmers, kinakailangan tamnan natin ng ibang produkto. Huwag tayong aasa sa kape lang mga farmers. Para darating ang panahon, mayroon pa tayong i-harvest gaya ng ating durian. Yan ka farmers, ihukay na natin yung ating pagtatamnan ng durian. Ganito mga farmers, pag alam nating masama yung panahon, hindi tayo makakapunta roon sa ating excelsahan at hindi rin tayo makakapamitas dahil hindi rin natin maibibilad. Pag ako namimitas mga farmers, gusto ko yung mainit yung panahon para pag ating binilad yung ating kape, halos maganda. Yan, simple lang mga farmers. Yan, panahon nitong madilim ang panahon, ako'y magtatanim ng durian. Itong lugar nito, mga 50 durian ng ating itatanim. May mga hinog ang kape natin mga farmers, kaya lang di tayo makapamitas dahil baka umulan. Katulad nito mga farmers, meron tayong seedling. Itong seedling ko mga farmers, sinanay ko muna to. Bago ko itatanim, sinanay ko muna ng halos 2 buwan na nasa initan ka-farmers para yung ating seedling na durian hindi siya mahirapan. Kumbaga kahit itanim natin siya ng nag-aaraw mga farmers, hindi siya mamamatay. Katulad nito mga farmers, ating nang itatanim ito. Itong ating seedling na durian. Kumbaga sa pagtatanim mga farmers, para-paraan din, hindi yung namili tayo ng ating seedling, ating itatanim. Maaring mamatay agad yun mga farmers dahil hindi siya sanay sa init.
Kumbaga kung bibili tayo ng seedling, kung wala man lang tayong tinanim at bibili tayo, atin muna sanayin mga farmers sa initan hanggang 2 buwan bago natin siya itanim. Try ating itatanim mga farmers itong ating durian. Farmers na ating nailagay, wala tayong ilalagay dyan kahit na ano mga farmers. Kumbaga yung seedling natin sanay na hindi nating ginamitan ng abono, buhat ng ating pinunla mga farmers. Yan, atin lang tatabunan mga farmers. Yan, ganyan lang mga farmers. Kumbaga ang seedling nyo ay sanay na nabuhay sa initan, matatag siya mga farmers kahit tag-araw pagtanim tayo. Pero ang seedling natin sanay sa lilim, asahan nyo mga farmers, dinadala nyo pa lang yung seedling nyo sa farm, lungay-ngay na yung dahon niya mga farmers. Ang gagawin natin, sisiksikin lang natin yung panabi pagka farmers, bago natin siya diligan, siksikin lang natin yung panabi niya. Yan, yan, didiinan natin mga farmers ha. Ganyan lang ka farmers, halos wala tayong nilagay na iba. Kumbaga sa plastic, halos ang liit ng plastic, nabubuhay siya sa kaunting tubig. Ito pang pag nadiligan natin, halos kahit 1 linggo na hindi tayo magdilig. Hindi tulad ng nasa ating pang nursery, itong ating durian, halos tuwing makalawa nagdidilig tayo. Di tulad nito mga farmers, may chance siyang mabuhay dahil halos nasa lupa na siya. Tara ating pang itatanim yung iba mga farmers. Kumbaga sa bawat araw na pagpunta natin at alam nating pangat ang panahon, nagtatanim tayo. Yan na natin. Ang gagawin natin mga farmers, tatamnan natin siya ng pinya. Yan, tulad na yan to mga farmers oh. Bilang palatandaan natin. Yan, para kung sakaling may ginagawa tayo at yung schedule natin, baga marami tayong schedule, kinakailangan hanapin agad natin yung ating durian. Sa pamamagitan ng pinya, makikita agad natin yung durian. Tulad nito, yung gawin nito, gawing silangan mga farmers. Ang mga pinya natin nasa gawing silangan. Kung sakaling magmamawer yung ating taga-mawer, alam niya na may durian. Yan, makita nyo sa aking video. Yan. Yan mga farmers. Diretso to mga farmers yung ating tinanim ng durian. Yan, tulad niyan, may pinya. To ka farmers, ang dilig natin, tinanim natin ngayong 3:00. Didiligan natin yan bukas mga ka-farmers ng 3:00 para malaman natin kung ang durian natin ay mamamatay sa araw na tinanim natin. Kumbaga kung bumaba yung dahon niya, posibleng na damage yung ating durian mga farmers. Pero pag bukas ay ganyan pa mga ka-farmers at nakatayo pa yung ating durian at hindi nalanat, ibig sabihin maganda pagkakatanim natin mga farmers. Yan, hintayin na lang natin to mga farmers. Pag tumalbo siya ng bago, ang ibig sabihin talab na yung kanyang pagkakatanim mga farmers. Ka-farmers, sulit ang araw natin. Kumbaga hindi man tayo nakapamitas ng kape, nakapagtanim tayo. Gaya niyan oh, mga farmers oh. Yung kape natin may mga hinog na uli. Yan, sa pagbalik natin mga farmers, halos karamihan na yan hinog. Kumbaga hindi natin apurahin yung ating kape, napitasin. Kumbaga kung tayo nag-aapura mamitas mga farmers, maaaring masama yung mga green. Palibhasa mga farmers, napakarami nating gagawin dito mga farmers. Kumbaga nagtatanim tayo, kung masama ang panahon, nagtatanim tayo ng durian at kape. Halos madilim ang panahon mga farmers oh, kaya hindi tayo nakapamitas. Yan oh, makikita nyo sa aking video. Yan, halos yung ibang kape natin magsisimula na uling mamulaklak, hindi pa natin na-harvest yung ating kape. Kumbaga ngayon pa lang ang tamang simula natin mga farmers. Pwede na tayo mamitas mga farmers, kaya lang matatagalan tayo. Kumbaga yung araw na dapat na ilalaan natin sa pamimitas at kakaunti pa, daanin muna natin sa pagtatanim katulad ng ating durian mga farmers. Farmers, nandito tayo, ating binisita yung ating Liberica. Ka-farmers, ito yung sinasabi ko sa inyo. Kaya nagtatanim ako ng durian. Tulad nito mga farmers. Oh. Hindi natin inaasahan. Ayan oh. Kumbaga, ano sa larin mga ka-farmers.
baboy ramo mga farmers. Hindi naman natin pwedeng patayin yung baboy ramo mga farmers nang dahil sa ating nyug. Yan, ka-farmers, kinain yan ng baboy ramo. Nakita nyo sa aking video. Ito tinanim natin nakaraang taon mga farmers. Kumbaga yung panahong isang taon na ilalaki niya ngayon taon, magsisimula na ulit tayo sa umpisa. Kung hindi tayo nagtanim ng kape mga farmers, yan, palibasa hindi kinakain ng baboy ramo yung ating kape. Makikita nyo yung mga tanim nating kape, halos mga buhay mga farmers. Ito yung lugar nating Liberica, yung tinamnan natin mga farmers, dahil madamo na ating lilinisan. Tulad niyan, pumasyal tayo, nakita natin yung ating tinanim na niyog. Kumbaga may tanim tayong niyog. Yan, hindi natin aakalain na yan, mamamatay mga farmers. Umpisa na naman tayo ng ating pagtatanim. Kaya may tanim akong durian mga farmers. Kumbaga ala na yung niyog, meron akong durian mga farmers. Kumbaga kaya tinatamnan ko yung aking mga kape. Kung sakaling wala na yung ating kape mga farmers, meron tayong asahan tulad ng ating durian. Kaya papasyal pa tayo mga farmers ngayong araw. Hindi muna tayo mamimitas dahil medyo umuulan kanina mga farmers. Farmers, yung isa pa nyog sa hanay nito mga ka-farmers, ayan, halos yung tudling nito mga ka-farmers ng ating niyog. Nako, ka-farmers, sayang isang taon na ibibilang niya, nadali ng baboy ramo. Kumbaga hindi naman natin pwedeng sisihin na yung baboy ramo na wag kainin yung ating tanim na nyug. Yung hanay nito mga farmers, nadali ng baboy ramo. Kumbaga sa panahon na hindi natin napasyalan yung ating halaman, yun yung pagkakataon niya mga farmers. Buti na lang mga farmers, may tanim pa tayong durian. Kumbaga alasi ang ating nyug, nandyan yung durian at yung ating Liberica mga farmers. Oh, sayang mga farmers, oh. Kumbaga yung mga kasamahan niya malalaki na. Yan, yung mga Liberica natin mga farmers, natin nyo, halos ang tataas na. At yung kasamang nyug mga farmers, halos ang lalaki. Buti na lang mga farmers, sa bawat taon tanim tayo ng tanim. Kumbaga kung sakaling may namatay na tulad niyon mga farmers, marami pa rin tayong tanim. Ayan, yung kasamahan niya nyug mga farmers, halos marami pa yan. Pero sayang mga farmers, kung tatlo yung namatay mga farmers, karagdagan sa ating tanim yun mga farmers. Pero meron tayong mga kape, yun yung ating Liberica. Kaya ngayong araw nagtatanim tayo ng karagdagan uling durian mga farmers. Yun ang hindi kinakain ng baboy ramo mga farmers. Tara, pasyal pa tayo sa ating tinamnan, baka mayroon pang napatay ng baboy ramo mga farmers. Yan yung ating kapihan pang robusta dito mga farmers, yung mga ating Liberica mga farmers.